Marami ang nakasaksi sa enkwentro ni na Lieutenant Ruby at ng New People's Army. Pero imbis na tumakbo at magtago, pinili ng mga residente na manatili at manood. Dahil mala pelikula raw ang bakbakan. At tulad sa isang pelikula, di natinag ang bida laban sa isang batalyong kontrabida. Masabi na natin na anting-anting o agimat man yan. Pero ang mga gamit ko, karamihan, mutya, yung mga bato na ano, yung sa katawan ko. Yung iba, bigay sa akin ng mga matatanda, mga kalululuhan ko, bigay nila. Yung iba naman sa mga kaibigan. Ang anting-anting o agimat ay bagay na pinaniniwala ang nagbibigay ng kakaibang kapangyarihan sa mga taong may taglay nito. Madalas, nasa anyo ito ng isang medalyon o kwintas na palaging suot-suot na nagmamay-ari nito. Para sa mga sundalo na humaharap sa iba't ibang peligro, hindi na bago o naiiba ang paniniwalang ito. Maging ang mga sinaunang katipunero raw ay gumagamit ng mga agimat o anting-anting bilang proteksyon sa mga engkwentro nila laban sa mga dayuhang mananakop. Ayon sa mga kwento, sina General Emilio Aguinaldo, Gat Andres Bonifacio at General Antonio Luna ay may kanya-kanyang taglay na agimat. Hindi masasabing kinakailangan magkaroon ng eksplanasyon na nakabakay sa siyensya, no? Pero ang sinasabi, ito'y tradisyon. Ito'y mga nakagisnang tradisyon ng mga sinaunang Pilipino. At bilang tradisyon, meron itong mga sinasabi nga natin kasaysayan. At batay dito, may karanasan ang mga naunang tao tungkol sa kanila. Faith ito, it exists because of faith. Pananampalataya, ganun-ganun kasimple. Maaaring hindi tumatalab sa iba, pero bakit mamamatay ang isang bagay? O bakit patuloy na pinaniniwala na isang bagay kung walang bisa o walang saysay? Paliwanag naman ni Lieutenant Colonel Bacaro na veterano na rin ng maraming military campaigns, may ibang mga bagay maliban sa agimat o anting-anting na nakakatulong sa pagpapataas ng success o survival rate ng isang sundalong napapasabak sa laban. Kasama na rito ang presence of mind, valor o kagitingan at ang kooperasyon ng mga kapwa niyang sundalo. Well, kasi paglabanan na, you are not considering yourself as an individual. Ang tinitignan mo dyan is yung buong grupo mo, buong unit mo na nag-perform ng kanilang dapat gawin. And pag nakikita mo yung mga kasama mo are doing their job, dito nagpapalakas ng loob ng bawat isa ito. Kagitingan nga ba ng mga sundalo at hindi ang kanilang mga agimat o anting-anting ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan? Binubultos namin ang kalaban. Pagdating sa enkwentro, assault ka agad yan. Kahit na marami ang kalaban, ina-assault. Hindi man ako nag-isa kasi marami kami. Direct assault yan. Pag kasi may mga tao ako na binigyan ko rin ng mga gamit. Na malakas din ang paniwala, naniniwala sa Diyos at sa kasawa. Kaya hindi ko na tinatamdan yun. Pero paano ipapaliwanag ang mga pangyayaring may mga sundalong tulad ni Lieutenant Ruby na hindi raw tinatablan ng bala? Meron kasi tayo tinatawag na maximum effective range. Pag sinabi natin maximum effective range, ito yung distansya kung saan yung trajectory ng bala is diretso pa, straight line. Then meron tayong tinatawag na maximum range kung saan yun yung dulo kung saan pababa na yung bala. Sa paniniwala ni Lieutenant Colonel Bacaro, ang balang itinutok sa malayo, posible ng makasakit, pero hindi kailangang makasugat. Dalaman ng kagitingan, military tactics o anting-anting at agimat, sa huli, iisa pa rin ang itinuturong dahilan ng mga sundalong Pilipino bilang tunay na dahilan ng pagkakaligtas nila sa kapahamakan. May mga tao talagang nagsasabi na sila ay may agimat, ano. And ako, I respect them, sa kanilang paniniwala. Sabi ko sa kanilang paniniwala because ako naniniwala na yung mga aspeto na ito ay nasa tao. Ito ay paniniwala na maaaring may mapagkakataong na patunayan nila na totoo ito. So, sinasabi nilang ito ang nagbigay ng protection sa kanila. Ako, masasabi ko rin may agimat ako. No? At ang agimat ko is yung nasa taas kasi sa maraming pagkakataon na patunayan ko na niligtas niya ako. Si Lieutenant Ruby, tinawag na super soldier dahil sa kanyang katakatakang karanasan sa gitna ng bakbakan. Naniniwala na ang kapangyarihang nagligtas sa kanya ay walang iba kundi ang kapangyarihan na nagmumula rin sa itaas. Kasi lahat ng anting-anting power na sinasabi, galing naman sa taas yan, galing sa Diyos yan.
Susunod sa Chances Are, ano ang nangyaring milagro sa buhay ni